ito pa yung isang question. Kung sinasabi niya na the kingdom of God is here or near, kailan siya darating? Or dumating na ba siya rin nung time na yun na dumating si Jesus? Tapos kung dumating siya, nasan siya? Kasi kung babase natin yung definition ng kingdom, doon sa kung paano natin siya i-define ngayong modern na definition, na isa siyang lugar na kung saan may isang haring namamahala. Okay. Nasaan siya at kailan siya darating? Nasaan siya at kailan siya dadating? Actually, sinagot na yan ni Jesus. Kaya lang parang feeling ko hindi naintindihan natin. Ng marami. Yeah. At saka kung hindi talaga tayo mag-aaral lagi or magbabasa ng Bible, hindi natin to, hindi bubukas yung mata natin sa mga bagay na ganito. Okay? Mananatili tayo sa kung ano na lang yung itinuturo sa atin sa mga over-conservative na ayaw, kumbaga, kung ano na itinuro nung 19 kopong-kopong, yun na. Yeah. Right? Nakakalimutan natin na ang Diyos buhay at laging may fresh revelation at itinatama niya kung ano man yung nako-corrupt na image niya ng Diyos mismo sa mga tao. Yeah. Like when He sent Jesus Christ, dahil nga nung na-fall ang man, the image of God na tayo or na tao na-corrupt. Right? So, yung ruling din natin, supposed to be ruling, reigning ng kingdom nitong earth na to, corrupted din. Okay. Right? So, lahat ng sistema na yan, corrupt. Okay. Kahit na tinatama ng Diyos, nagpapadala siya ng mga prophets, nagpapadala siya ng law and prophets, messengers, right? Itinatama niya, kinokorek niya, inaayos niya yung mga tao. Pero yung mga tao nga, dahil corrupted at gustong masunod yung kanila, yung sa atin, right? Matigas ulo ng tao nananatili siyang corrupted. No? Kaya kinailangan na talagang bumaba ni Jesus. Right. Okay. Para ma-restore at maipakita niya what is the true image of God. Okay. Kasi hindi na natin alam or hindi na alam ng tao. So, when will it arrive? Dumating na nung dumating siya. Dumating na nung dumating siya. Dumating siya. Kasi siya yung mismong magpapaliwanag nung kung paano yung totoong kingdom na yun. Yes. Kaya nga dun sa sinabi natin kanina, di ba, na lagi niyang kinikwento, the kingdom of God is like this, the kingdom of God is like that. Right. At sinasabi din niya sa mga tao na kung sino yung bumaba galing sa langit, di ba, siya lang yung nakakaalam kung ano talaga yung sistema ng langit. Kasi galing siya sa langit. Kasi galing siya sa langit. Siya lang yung galing sa langit. Right? Ina-explain niya lagi yun. Na hindi nga maintindihan ng mga tao nung panahon niya. Okay. And so, then the second question is, nasaan siya? Saan? Okay. Sabi sa Luke chapter 17, 20-21, nagtanong yung mga Pharisees sa kanya, di ba? And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, kasi nga sabi niya, is near, di ba? He answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Hindi siya dumadating na makikita mo talaga agad or na mahihintay mo. Kasi nung time na yon, nagbabatay sila sa astrology, sa mga signs ng sky, ganun-ganon. So, hindi mo makikita sa mga ganon-ganon. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Within you. Sa King James Version to. Sabi sa NIV, the kingdom of God is in your midst. Nasa kalagitnaan niya na. Kaya, dito sa dalawang translation na to, it's either it's in us, because totoo naman we are the image of God Hindi lang natin naaalala. No? Nakalimutan lang natin. Dahil nga na-corrupt Parang yung CD, kapag corrupted, di ba? Parang yung files, yung original files niya, nawawala. Pero, pwede mo siyang i-retrieve kapag aalisin mo yung pagiging corrupt niya. Same as humans, no? Hindi naman ganun na technically, pero i-remind ka lang na ka, pwede kang ma-recover. So, yung pagiging image mo ng Diyos is nasa iyo naman na talaga. At doon naman sa sinasabi niya na because the kingdom of God is in your midst, nandun sa kalagitnaan nila, siya yun. Yeah. Presently, He was there in their midst. Yes, diba? In their midst na ganun. Kaya nasabi niya rin kapag sa NIV yan, sabi rin dito, nor will people say, here it is or there it is. Oo, wala. Kasi kumbaga parang andito siya, andun siya. Ganun. Or parang inaasahan na parang, yun nga, some sort of lugar or land na pupuntahan namin. Para at least doon namin maramdaman yung tunay na kaharian ng Diyos na kung saan nandun yung kapayapaan, nandun yung abundance, nandun yung so on and so forth. Exactly. Na ina-expect nila. Yes. Pero the truth is,
Na kay Jesus lahat ng yun. Na kay Jesus lahat ng yun.